If we continued with that power plant, nuclear plant, and we did not tinker with it today, China cannot challenge us. We could say to China, you know what's this? For a wish. Noong 1945, dalawang bomba ang nagbago ng kasaysayan ng mundo. Hiroshima, Nagasaki. At mula noon, ang nuclear weapon ay naging pinakamakapangyarihang simbolo ng kapangyarihan sa mundo. Ang bawat bansang nagtaglay nito ay naging isang banta na hindi mo basta-basta haharapin. Kaya naman, maraming bansa ang nagsimulang mangarap, kasama na ang Pilipinas. Pero bakit hindi ito nangyari? Bakit sa loob ng mahigit 10 taon ng pagtatangka, wala kahit isang nuclear warhead ang natayo sa lupa ng Pilipinas? At ang sagot, hindi kagulat-gulat na desisyon ng Pilipinas ang dahilan, kundi isang malalim na plano na gawa na bago pa man ito simulan. Isipin mo ang mundo noong 1950s. Hindi ito ang mundong kilala natin ngayon. Ito ay isang mundo na nahahati sa dalawa. Sa isang panig, ang Amerika at ang kanyang mga kaalyado. Sa kabila, ang Soviet Union, ang Communist Bloc, at ang bawat bansa sa pagitan, napipilitang pumili ng panig. Ito ang tinatawag na Cold War. Hindi lantarang labanan, kundi isang laban ng impluwensya, takot at nuclear deterrence. Ang konsepto na kung ikaw ay may nuclear bomb, walang magsasakantatsa sa iyo. Kaya naman, bawat bansa na may ambisyon at kapasidad ay nagsimulang mag-aral, mag-research at mangarap. Kabilang dito ang India, Pakistan, Israel, North Korea at sa Asia ang Pilipinas. Sa simula ng 1950s, ang Pilipinas ay isang batang bansa, kamakailan lang na napalaya mula sa kolonyalismo ng Amerika. Naghahanap ng sariling landas at may isang pangarap ang ilang opisyal nito, maging malakas, maging may sariling panlaban. Noong 1960s at 1970s, isang pangalan ang nangunguna sa ambisyon ng Pilipinas, Ferdinand Marcos. Si Marcos ay hindi lang nagnanais ng pampulitikang kapangyarihan. Gusto niya ng presensya ng Pilipinas sa world stage. At sa kanyang paningin, ang nuclear capability ay parte ng planong iyon. Noong 1973, nagsimulang itayo ang Bataan Nuclear Power Plant, ang unang nuclear plant sa Southeast Asia. Opisyal na layunin, pang-enerhiya. Sa paglipas ng panahon, may ilang opisyal at taong may direktang kaalaman sa proyekto ang nagsimulang magsalita. Kung natuloy yung plano na nasa utak ng gobyerno ni Marcos noon, hindi tayo naaapi ng China. Kung natuloy yun, isinulong yung aspeto ng nuclear weapons na component noon. Dito, unti-unting lumabas ang isang posibilidad na matagal nang itinatago na ang nuclear energy ay maaaring unang hakbang sa isang mas mapanganib na landas. At hindi ito naging lihim sa Washington dahil noon pa man, binabantayan ng CIA ang bawat galaw ng Pilipinas. Ang tanong, kung talagang nais ng Pilipinas magkaroon ng nuclear weapon, bakit hindi nila nagawa? Sino ang humadlang at bakit? Una, ang doktrina ng non-proliferation. Noong 1968, nilagdaan ng maraming bansa, kasama ang Pilipinas, ang Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT. Ito ay isang kasunduan na nagsasabing huwag kang gagawa ng nuclear weapon maliban kung isa ka sa 5 opisyal na nuclear states. Ang Amerika, isa sa mga tagapagtaguyod ng NPT, ay formal na nangako sa mundong pipigilan nila ang pagkalat ng nuclear weapons at ang Pilipinas bilang isang malapit na kaalyado ay nasa listahan ng mga bansang dapat nilang bantayan. Pangalawa, ang Clark at Subic, ang totoong kuryente ng US sa Pilipinas. Isipin mo ang heograpiya ng Pilipinas, nasa gitna ito ng Asia, malapit sa China, malapit sa Vietnam, malapit sa lahat ng puwersang gusto ng US na bantayan. Kaya naman ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas, sa Clark at Subic, ay hindi lang
mga basi. Ito ang pinakamahalagang strategic outpost ng US sa buong Indo-Pacific. At ang tanong ng US ay simple, kung magkakaroon ng nuclear weapons ang Pilipinas, sino ang kontroladong magkokontrol nito? At maaari ba nilang gamitin ito nang hindi hihintayin ang pahintulot ng Washington? Hindi papayagan iyon ng Amerika. Pangatlo, ang takot sa regional instability. Isipin mo kung ano ang mangyayari kung magkakaroon ng nuclear weapon ang Pilipinas. Indonesia, Malaysia, Vietnam, magsisimula rin silang mag-isip. Kung may nuclear ang Pilipinas, kailangan na rin namin nito. Ito ang tinatawag na nuclear domino effect. At para sa Amerika, ito ay isang bangungot. Ang Southeast Asia na puno ng nuclear-armed states ay isang rehiyong hindi na kontrolado ng sinuman. Pang-apat, ang ekonomiya bilang sandata. Ang Pilipinas noong dekada 70 ay lubos na umaasa sa foreign aid mula sa Amerika. IMF loans, military assistance, trade agreements. At sa tuwing may galaw ang Pilipinas na hindi gusto ng Washington, hindi kailangang magpadala ng tropang Amerikano. Sapat na ang isang simpleng babala. Baka kailanganin nating reviewin ang ating financial assistance program. Ang economic leverage ng US sa Pilipinas ay isang pader na hindi kayang gibain ng anumang nuclear ambisyon. Panlima, ang Marcos mismo at ang kanyang sariling limitasyon. Nakakatawa kung isipin, si Marcos ay gusto ng nuclear prestige, pero ang mayroon siya ay isang nuclear power plant na hindi naman natapos ng maayos, na puno ng korupsyon sa pagtatayo na naging simbolo ng pagkabigo sa halip na tagumpay. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay nagkakahalaga ng $2.3 billion. Ngunit ni 1 kilowatt ng kuryente, wala itong naibigay. Hindi ito kailanman nailunsad at hanggang ngayon nakatayo pa rin ito, isang relic ng pangarap na hindi natupad. Pero tignan natin ito sa mas malawak na lente. Hindi lang ang Pilipinas ang pinigilan ng Amerika. Ang Taiwan, pinigilan. Ang South Korea, pinigilan. Germany, pinigilan. Kahit mayroon itong kapasidad. Ang nuclear non-proliferation ay hindi isang prinsipyo. Ito ay isang instrumento ng kapangyarihan. Ang mensahe ng US sa mundo, ikaw ay protektado namin, hindi mo na kailangan ng nuclear weapon, magtiwala ka sa amin. Sa madaling salita, ang nuclear umbrella ng US ay hindi lang proteksyon. Isa rin itong tali, isang kontroladong depensa na nagpapanatili ng iyong dependensya sa Washington. Ihambing mo ito sa North Korea. Bakit sila nagtagumpay na magkaroon ng nuclear weapon? Dahil wala silang kinatatakutang mawala mula sa US. Walang aid, walang alyansa, walang economic leverage. Ang kalayaan mula sa dependensya ang nagbigay sa kanila ng kalayaang mag-develop ng sandatang nuklear. Ang Pilipinas, kabaligtaran. Mas maraming tulong, mas mahigpit ang kontrol. At dito ko gustong itigil sandali. Ikaw, ano sa tingin mo? Kailangan pa ba ng Pilipinas na humingi ng pahintulot sa ibang bansa bago kumilos para sa sarili nitong interes? Mayroon tayo na Mutual Defense Treaty. Mayroon tayong mga base ng Amerika sa ating lupa. Mayroon tayong kasunduan pagkatapos ng kasunduan na lahat ay may kapalit na hindi laging nakasulat. Kaya tanungin kita, sa pagitan ng seguridad at soberanya, alin ang mas mahalaga sa Pilipinas? Isulat mo ang sagot mo sa comment section. Gusto ko talagang malaman kung ano ang iniisip ninyo. At kung gusto mo pa ng susunod na kwento na ganito, mag-subscribe ka na. Dahil marami pa tayong kailangang pag-usapan. 2024, 2025, ang mundo ay nagbabago muli. Ang China ay nagpapalawak sa West Philippine Sea. Ang North Korea ay naglulunsad ng mga missile na maaabot ang malayo. At ang Pilipinas nandoon pa rin sa gitna. Nakadepende pa rin sa isang kasunduan ang Mutual Defense Treaty ng 1951 na binabago pa rin ang interpretasyon hanggang ngayon. At ang tanong na hindi matahimik na tinatanong ng maraming Pilipino ay ganito:
Kung lalabas ang giyera bukas, sasali ba talaga ang Amerika para sa atin? Walang siguradong sagot. At iyon mismo ang problema. Noong 1970s, pinigilan ng US ang Pilipinas na magkaroon ng sariling panlaban. Ngayon, ang Pilipinas ay walang nuclear deterrence at ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang desisyong hindi gawa ng Pilipinas, kundi ng isang bansang libo-libong milya ang layo na kumukontrol sa bawat timbang ng iyong proteksyon. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay nakatayo pa rin sa Morong, Bataan. Hindi ito gumagawa ng kahit anong enerhiya, hindi ito kailanman nagamit, pero nakatayo ito bilang isang paalala na minsan nangarap ang isang bansa ng kalayaan sa pamamagitan ng kapangyarihan at nang lumapit na sila sa katotohanan iyon, may kamay na tumigil sa kanila. Hindi kalaban na kamay, kundi kamay ng kaibigan. Yan ang pinakadelikadong uri ng kontrol. Ang kontrol na hindi mo namamalayan na nagaganap. Ang tunay na tanong ngayon ay hindi kung kailan magkakaroon ng nuclear weapon ang Pilipinas. Ang tunay na tanong ay kailan matututo ang Pilipinas na maging malaya sa mga desisyon ng ibang bansa, hindi sa pamamagitan ng bomba, hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa kung sino talaga ang kumukontrol sa iyong kinabukasan.